Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 441. Mabilis na lumalagong koordinasyon. Biglang sumulpat si Dao Chi sa loob ng masukal na kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, isang figure ng tao ang dumulas sa lupa habang siya ay bumaril paatras bago tuluyang nabasag ng husto sa isang nakausling bato na nasa lupa. Namula ang kanyang mukha at may bakas ng dugo ang umagos mula sa gilid ng kanyang bibig. Ang matinding sakit na naililipat mula sa kanyang likod ay nagdulot ng kabangisan at kalupitan sa mga mata nitong nakadilaw na damit. Gayunpaman, nang hindi siya hinintay na kumilos, biglang kumislap at tumigil ang itim na anino sa kanyang harapan. Isang napakalaking, madilim na anino ang nagdala ng tunog ng paghahati ng hangin habang ito ay malakas at galit na binasag sa ulo ng dating nasa harap niya. Huwag! Bumungad sa kanya ang madilim na anino. Ang nakapangangilabot na puwersa na nakapaloob dito ay sa wakas ay nagdulot ng pagkabigla sa mga mata ng lalaking nakadilaw na damit habang siya ay sumigaw ng hindi sinasadya. Habang tumutunog ang tinig ng lalaking nakadilaw na nakadamit, biglang tumigil ang madilim na anino, na humahampas sa kanyang mukha. Kahit na ang madilim na anino ay huminto ng husto, ang hangin na napapaloob sa ugoy ay dumaan pa rin sa hangin at walang awa na naging dahilan upang ang mukha ng binata na nakadamit ng dilaw ay dumaan sa pagbabago ng 2 beses na tila ito ay isang alon ng tubig. Saka lang siya naka-recover. Unti-unting umalis ang madilim na anino at isang napakalaking pinuno ang mabigat na ipinasok sa lupa sa harap ng lalaking nakadilaw na damit. Bumaba ang tingin ng binata na nakasuot ng itim na damit mula sa itaas. Ang mahinang boses niya ang naging dahilan upang muling manginig ang mukha ng huli. Ibigay mo ang iyong Fire Crystal Card. Kayo ay mga bagong estudyante. Bakit kailangan ninyo ang aming Fire Crystal Cards? Napalunok ng laway ang nakadilaw na damit at pinagmasdan ang 4 pang matinding labanang nagaganap. Bahagyang umikot ang kanyang mga mata nang ibukan niya ang kanyang bibig para magtanong. Natural, gusto namin ang fire energy. Mahinang tumawa si Xiaoyan. Ang kanyang palad, na mahigpit na nakahawak sa Heavy Zuan Ruler, ay humigpit pa ng kaunti sa pagkakahawak nito. Ngumiti siya at sinabing, ibigay mo ang iyong Fire Crystal Card sa loob ng 10 segundo kung hindi, tatalunan muna kita hanggang sa ikaw ay kalahating patay at ako na mismo ang kukuha nito. Aling opsyon ang pipiliin mo? Isang lamig ang bumalot sa puso ng lalaking nakadilaw na damit habang pinagmamasdan niya ang nakangiti, Maislan, gwapong mukha na pag-aari ni Xiaoyan. Talagang nakakatakot ang lalaking ito. Nang maramdaman niya ang malamig na tono sa boses ni Xiaoyan, ang binata na nakadamit ng dilaw ay nakaramdam ng pag-aatubili sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na magpaliban. Puno ng pait ang kanyang mukha habang inilabas niya ang isang map-outlook, kulay asol na kristal na card mula sa kanyang storage ring, at ibinigay ito kay Xiaoyan. Napangiti si Xiaoyan nang matanggap niya ang card. Sinulyapan ng kanyang mga mata ang numerong nakalagay. 32, at tahimik na tumanggo sa kanyang puso. Hindi masama. Isang napakabungang ani. Ito ay talagang hindi inaasahan na ang taong ito ay talagang mas mayaman kaysa sa mga tao na dati nilang ninakawan. Biglang gumalaw ang katawan ni Xiaoyan habang hawak niya ang card sa kanyang kamay. Sinipa ng kanyang kanang paa ang templo ng lalaking nakadamit na dilaw na may lakas na hindi matigas o malambot, nagkataon na nakontrol niya ang lakas kaya sinipa lang niya ang lalaking iyon hanggang sa mawalan ng malay, at hindi hanggang sa mawalan siya ng buhay. Hindi nagtagal matapos tapusin ni Xiaoyan ang lalaking nakadilaw na damit, ang iba pang 4 na labanan ay malapit na rin sa kanilang dulo. Pagkaraan ng ilang sandali, nang ang 4 na figure ng tao ay tumalbog ng husto sa lupa at nagbanggaan, sa wakas ay natapos na ang labanan. 5 Fire Crystal Cards. Kung ibawas natin ang 7 araw ng garantisadong minimum na fire energy, nakuha na natin ang kabuoang 125 araw na halaga ng fire energy, na maaaring ipamahagi. Bawat tao ay maaaring magkataon na maglaan ng 25 araw ng fire energy. Wala namang hindi pagkakasundo, diba? Natanggap ni Xiaoyan ang Fire Crystal Cards mula sa kamay nilang 4 at nagkalkula. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang 5 baraha at ngumiti habang tinanong ang mga ito. Oo, tumanggaw naman silang 4.
Dahil napagkasundoan na nila ang paraan ng pamamahagi na ito, natural na imposible para sa kanila na hindi sumang-ayon. Nang makitang tumanggo silang apat, ngumiti si Xiaoyan at ibinato ang mga card sa kanilang apat habang nakangiting nagsasalita. Lahat, kunin mo ito para sa sarili mo. Kung kulang, kunin mo sa ibang crystal card. Ang 5 tao ay may hawak na card sa bawat isa sa kanilang mga kamay at ginamitan sila ng puwersa para kuskusin sila sa isa't isa. Agad na kumislap ang isang liwanag. Ang orihinal na pulang kulay na numero sa madilim at itim na crystal card ay tumaas muli ng kaunti. Matapos agawin ang fire energy, ibinato ni Xiaoyan ang maputlang asul na crystal card pabalik sa dibdib ng ilang estudyante sa Inner Academy. Ngumiti siya sa kanila, na nakatali sa isang puno, hindi kumikibo, at sinabing, "Mga senior, salamat sa regalo ninyo. Babayaran namin kayo kung may oras kaming gawin iyon sa hinaharap. Sa ngayon, magpapalam muna kami sa inyo. Bilasan mo at umalis. Nararamdaman kong may iba pang grupo na papunta sa atin." Lumingon si Xiaoyan, at nagsalita ng isang pangungusap kay Hu Jia at sa 3 pa. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at mabilis na tumakas patungo sa masukal na kagubatan. Sa likod niya, ang 4 na tao, na puno ng pananabik ang mga mukha. Sumunod sa ilang sandali. Ngayon, bigla nilang napagtanto na ang pagpili kay Xiaoyan bilang pinuno ay isang matalinong desisyon. Sa loob lamang ng ilang oras, matagumpay na nilang nakuha ang fire energy mula sa 2 grupo ng mga nakatatandang estudyante sa Inner Academy. Ang masaganang ani na ito ay talagang naging sanhi ng kanilang labis na pananabik. Mga 5 hanggang 6 na minuto matapos mawala ang grupo ni Xiaoyan, ang mga sanga ng puno sa bahaging ito ng kagubatan ay biglang yumanig ng kaunti. Kaagad, lumiwanag ang 5 anino. Pagkatapos nilang lumitaw at makita ang 5 nakatatandang estudyanteng iyon sa Inner Academy na nakatali sa puno, kahit nakatikip ang mga bibig, agad na natigilan ang kanilang mga mukha. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Ang isa sa kanila ay maingat na pinutol ang lubad. Kaagad, ang 5 malas na tao ay nahulog ng mahina at mabilis na hingal. Talagang ninakawan kami ng mga bagong estudyante. Pagkahabol ng hininga ay agad na tumalon ang lalaking nakadilaw na iyon at nagmura ng malakas na may berdeng mukha. Nagulantang ang grupo ng mga matatandang estudyante na kara-rating lang matapos marinig ang sagupaan ng marinig ang mga sumpa nitong lalaking nakadilaw na damit. Agad na napuno ng kakaibang ekspresyon ang kanilang mga mukha habang nakatingin sa grupo ng lalaking nakadilaw na damit. Anong tinitingin-tingin mo? Kung makikilala mo ang grupong iyon, tiyak na wala ka sa magandang kalagayan. Bakit may mga abnormal na kasama itong batch ng mga bagong estudyante? Ang kakaibang ekspresyon ng kabilang partido ay naging dahilan ng pagkagalit ng lalaking nakadilaw na damit. Wala siyang pakialam kung ang grupong ito ang nangisda sa kanila mula sa malalim na tubig o iba pa. Paimpol niyang ibinoka ang bibig niya at napamura. Sa anumang kaso, maaari nilang pagnakawan ang mga bagong estudyante sa kagubatan na ito, ngunit pinahintulutan din silang salakayin ang mga matatandang estudyante. Tiyakin na hindi tayo magiging inutil tulad ng ilang tao na talagang ninakaw ng mga bagong estudyante ang kanilang fire energy. Ito ay isang kakaibang pangyayari na hindi pa nangyari sa nakalipas na 10 taon ng Inner Academy. Sa hinaharap, malamang na maituturing kang sikat sa loob ng Inner Academy. Medyo nagalit din ang isang namumuno sa grupong iyon dahil sa mga salita ng lalaking nakadilaw na damit at tamad na ipagpatuloy ang paghintog dito. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at inakay ang kanyang mga kasama na mabilis na lumipat sa masukal na kagubatan. Agad silang nawala. Kapag nakilala mo silang lahat, malalaman mo ang definisyon ng depresyon. Ano ang silbi na magkaroon ng isang matigas na bibig ngayon? Galit na ikan-away ng lalaking nakadilaw ang kanyang kamao sa grupong kakaalis lang. Inilabas niya ang map atla, kulay asul na fire crystal card mula sa kanyang dibdib at nakita ang nakakaakit na numero dito. 7. Malungkot ang kanyang ekspresyon, parang may bagyong paparating. Siya ay nagpakita ng labis na nakakatakot. Halos 3 oras pagkatapos ninakawan ni Xiaoyan ang grupo ng lalaking nakadilaw na nakadamit, sa wakas ay nakilala na rin nila ang isa pang nag-iisang grupo ng mga mas matandang estudyante ng Inner Academy habang unti-unting nagdilim ang kalangitan.
Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang kanilang mga plano ay ganap na nasira. Ito ay dahil ang grupong ito ng mga matatandang estudyante ay may antas ng pagtutulungan at pagtutulungan ng magkakasama na higit pa sa inaasahan ng grupo ni Xiaoyan. Nang makilala nila ang dalawang grupo mula sa Inner Academy kanina, ang 5 tao na koponan ni Xiaoyan ay umasa sa kanilang natatanging individual na lakas upang maikalat ang kalaban at sa wakas ay talunin ang bawat isa sa kanila ng isa-isa. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, nakatagpo sila ng isang matigas na metal plate. Bagamat ang grupong ito sa una ay nakaramdam ng pagkataranta nang sila ay tambangan ng 5 tao na grupo ni Xiaoyan, ito ay sa loob lamang ng napakaikling sandali bago sila mabilis na nakabawi sa kanilang kalmado. Nakatalikod silang 5 sa isa't isa, parang metal drum. Gaano man sila tuksohin ng 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan, umaasa lang sila sa kanilang mahusay na kooperasyon at pagtutulungan, pinagsama ang kanilang lakas upang malutas ang mga pag-atake. Matapos tumagal ng halos kalahating oras ang tila stalemate na sitwasyong ito, sa wakas ay gumawa si Xiaoyan ng mapagpasyang desisyon, iwinagayway ang kanyang kamay at inakay ang kanyang koponan na umatras. Sa pagkakataong ito, bumalik sila mula sa kanilang pangangaso ng walang gantimpala. Dahil din sa naranasan nila ang kabiguan na ito ay malinaw nilang naunawaan kung anong uri ng pagkakaiba ang umiiral sa antas ng pagtutulungan ng pangkat nilang ito kung ihahambing sa mga nasa Inner Academy. Matapos kilalanin ang kanilang mga pagkukulang, ang 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan ay nagsimulang makiramdam at magsanay ng magkasama. Matapos ang isang walang tulog na gabi ng pagsasanay, ang antas ng kooperasyon sa pagitan nila ay maaaring hindi masasabing tumaas ng malaki ngunit kung ikukumpara sa kahapon, ito ay isang napakalaking pagpapabuti. Ito ay dahil sa pinakamaliit, kamakailan lamang ay nagsimula silang malaman kung paano makipagkapit-bahay at hindi lamang umasa sa kanilang sariling lakas upang makipag-ugnay sa isa sa 5 kalaban sa parehong oras tulad ng una nilang binalak. Dapat sabihin na ang isang gabing ito ng pagsasanay sa pakikipagtulungan sa 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan ay talagang nakinabang sa kanila. Ito ay dahil kinaumagahan, ang grupo ni Xiaoyan ay nagkataon at sa kabutihang palad ay nakipagkita sa grupo na nagpilit sa kanila na umatras kahapon. Nang magkita ang dalawang partido, sila ay orihinal na nagulat. Mabilis na kasunod nito, gayunpaman, muling sumiklab ang isang maapoy na labanan. Sa pagkakataong ito, ang grupo ni Xiaoyan sa wakas, hindi tulad ng kahapon, ay hindi naramdaman na parang nakagapos ang kanilang mga kamay at paa. Bagamat nahirapan pa rin silang makalusot sa malatambol na pagtutulungan, at least, may mahinang takbo na makaganti sila. Natuklasan din ng grupong iyon mula sa Inner Academy ang improvement ng grupo ni Xiaoyan. Bukod dito, nabigla din sila nang matuklasan na habang ang gusot sa pagitan ng magkabilang panig ay nagiging mas matindi, ang kooperasyon sa loob ng grupo ni Xiaoyan ay nahasa sa panahon ng labanan at unti-unting naging mas mahusay. Kung magpapatuloy ito, malamang na sila ay talagang matatapos kung maghintay sila hanggang sa maging mas mahusay ang pagtutulungan ng kanilang kalaban. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos magsimulang magkaroon ng kalamangan ang grupo ni Xiaoyan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nararamdaman niya na tila may 2 grupo sa paligid nila, na lumilipad patungo sa direksyon nila at nagmamadaling pumunta sa battleground nilang ito. Malinaw, naaakit sila sa mga ondulasyon ng Daoqi na dulot ng away dito. Kaagad, hindi na siya naglakas loob na mag-antala pa. Kasabay ng pagkaway ng kanyang kamay ay mahigpit niyang sinabi, "Umalis na tayo rito." Nang marinig ang sigaw ni Xiaoyan, agad na natigilan si Bai Shan at ang iba pa, na lumaban na hanggang sa magkaroon sila ng kaunting pakiramdam. Bagamat nakaramdam sila ng ilang pag-aatubili sa pag-alis sa magandang sitwasyong ito, dahil sa sobrang tumpak na babala ni Xiaoyan sa 2 araw na ito, maaari lamang nilang pilitin na huminto at sundan si Xiaoyan upang mabilis na tumakas patungo sa masukal na kagubatan. Sa wakas, nawala sila sa linya ng paningin ng grupo ng Inner Academy na ang mga miyembro ay natatakpan ng pawis pagkatapos na lumaban sa grupo ni Xiaoyan sa loob ng mahabang panahon. Bastos. Masyadong malaki ang improvement ng mga taong ito. Sa susunod na pagkikita natin, malamang na hindi na sila magiging hadlang sa ating pagtutulungan. Isang binata, na mukhang pinuno ng grupong ito, ang tumitig sa lugar kung saan nawala ang grupo ni Xiaoyan.
Hindi niya napigilan ang mahinang pagmumura na may malungkot na mukha. Matapos ang laban sa pagkakataong ito ay nauwi sa isang draw, ang grupong ito ng mga matatandang estudyante mula sa Inner Academy ay biglang nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso nang matuklasan nila na ang grupong ito ng mga bagong estudyante, 3 lalaki at 2 babae, ay tila malinaw na kumapit sa kanila. Hanggat walang ibang grupo sa malapit, ang grupong ito ng mga bagong estudyante, na nagtatago sa isang madilim at tahimik na sulok, ay sisalakay sa kanila mula sa iba't ibang direksyon, na nagpapapagod sa kanila hanggang sa sila ay lubos na mapagod. Sa isang maikling araw lamang, ang grupong ito ng mga matatandang estudyante mula sa Inner Academy ay inatake ng grupo ni Xiaoyan nang hindi bababa sa 5 beses. Bukod dito, sa 5 pagkakataong ito, napagtanto nila na ang pagtutulungan at pagtutulungan ng magkakasama sa loob ng grupo ni Xiaoyan ay nagiging mas malakas at mas malakas. Sa sandaling ito lamang nila natuklasan na ang mga taong ito ay talagang ginagamit sila bilang isang tantungan. Gayunpaman, sa oras na napagtanto nila ito, medyo huli na. Kaya naman, natuklasan ng kasalukuyang mga ito na napapaligiran na naman sila ng 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan, na kanina pa nagtatagal at nanggugulo sa kanila. Sa pagkakataong ito, ang pagtutulungan na ipinakita ng 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan sa wakas ay naging dahilan upang sila ay mawalan ng pag-asa. Wala pang 10 minuto, ang grupo, na naging dahilan ng pagkatalo ng 5 man team ni Xiaoyan sa kanilang unang engkwentro, ay hinatake ng grupong ito hanggang sa sila ay magkawatak-watek. Bilang talunan, ang fire energy sa kanilang mga kamay ay natural na nagsilbing mga samsam sa digmaan at nasamsam ng grupo ni Xiaoyan. Pagkatapos ng labanang ito, sa wakas at unti-unting kumalat sa loob ng kagubatan ang balitang may grupo ng mga bagong estudyante na naghahanap ng fire energy sa kamay ng mga matatandang estudyante ng akademya. Sa makatuwid, ang ilan sa mga grupo ng mga senior na estudyante mula sa Inner Academy ay nagsimulang magpanik. Nagsimula na ring maging magulo ang buong kagubatan para sa kompetisyon sa pangangaso. Mukhang formal nang nagsimula ang magandang palabas. Battle Through the Heavens. Kabanata 442. Ang lakas ng pakikipaglaban pagkatapos bumuo ng isang grupo. Hey, narinig ko na may grupo ng mga bagong estudyante sa kagubatan na sa halip ay nangangaso sa mga matatandang estudyante. Ah, hindi tama iyon. Aling grupo ang may sapat na lakas para gawin iyon? Talagang nagawa nilang talunin ang mga taong iyon. Hahaha. Sino pa ba? Siyempre ito ang pinakamalakas na grupo ng mga papasok na estudyante. Grupo ni Xiaoyan. Mayroon silang lakas ng loob. Sa loob ng 2 araw na ito, kaming mga bagong estudyante, ay binyo-bully ng mga bastos na yon sa lahat ng paraan. Ngayon naman, turn na nila para tikman kung ano ang pakiramdam ng ninakawan at binugbog. Napakagaling. Nakakawala talaga ng galit. Hahaha. Bilasan na natin. Kung suswertehin tayo, baka makasalubong pa natin ang grupo ni Xiaoyan sa kagubatan. Hanggat sumusunod tayo sa likod nila, wala tayong dapat alalahanin sa mga matatandang estudyante mula sa Inner Academy. Nagsimulang kumalat ang iba't ibang uri ng tsismis sa buong kagubatan. Sa oras na ito, ang usapin tungkol sa grupo ni Xiaoyan sa pangangaso sa mga matatandang estudyante ay halos kumalat na sa buong kagubatan. Hindi alintana kung ang mga matatandang mag-aaral o ang mga bagong grupo ng mga mag-aaral, lahat sila ay natigilan sa nakakagulat na balitang ito. Hindi nagtagal pagkatapos na nagsimulang kumalat ang tsismis na ito, nang ang mga taong ito ay napanatili ang isang pagdududa na saloobin, 4 na nakakatakot na malungkot na mukha ng matatandang grupo ng mga estudyante mula sa Inner Academy ay napuno ng kalungkutan at galit habang sila ay direktang nagtungo sa gilid ng kagubatan nang walang naririnig o inaabala na tumingin sa kanilang paligid. Kahit na paminsan-minsan ay nakakasalubong nila ang ilang mga bagong grupo ng mag-aaral sa daan, hindi nila sila inaatake. Paimpol silang umalis sa kagubatan na may madilim at mataimtim na mukha. Ang mga bagong mag-aaral ay maaaring may ilang mga pagdududa patungkol sa kanilang mga aksyon ngunit ang mga matatandang grupo ng mga mag-aaral ay lubos na naunawaan ito. Ayon sa mga alituntunin, kung ang mga matatandang grupo ng mag-aaral sa kagubatan ay mawawalan ng alinman sa kanilang fire energy hanggang sa magkaroon sila ng wala pang 10 fire energy,
mawawalan sila ng mga kwalipikasyon upang magpatuloy na manatili sa loob ng kagubatan upang lumahok sa kompetisyon sa pangangaso. Bukod dito, kailangan nilang umalis kaagad sa paligid. Maliwanag, ang apat na grupong ito ay umaalis sa lugar na ito, na nagdulot sa kanila ng labis na kahihiyan, sa isang labis na ayaw na paraan dahil ang bilang ng kanilang fire energy ay bumaba sa ibaba ng 10. Maraming mga tingin sa loob ng kagubatan ang nagpaalis sa apat na grupo. Kaagad, medyo naging tahimik ang lugar. Maya-maya lang ay nawala pa rin ang pagdududa sa ilang mga titig. Ang pinalitan nito ay isang seryoso at mahinang galit. Ang paglitaw ng mga bagong mag-aaral na ninakawan ang mga matatandang mag-aaral sa halip ay hindi kailanman nangyari sa mga nakaraang taon. Bilang mga matatandang grupo ng mag-aaral sa loob ng Inner Academy, ang kasalukuyang biglaang pangyayari sa loob ng gubat na ito ay parang isang sampal na walang awa na ibinato sa mga mukha ng mga nakababatang kaklase. Bukod dito, talagang malakas at malinaw ang sampal na ito. Mga bagong mag-aaral na kumikilos sa isang mapang-akit na paraan. Magbabayad sila ng halaga dahil sa kanilang sariling pagmamataas. Ang mga tingin ng lahat ng matatandang estudyante ay umatras mula sa gilid ng kagubatan habang nagsasalita sila ng marahas. Kaagad, ang sunod-sunod na figure ng tao ay biglang sumili mula sa loob ng kagubatan. Ang ilang mga grupo, na mataas ang tingin sa kanilang sarili, ay nagsimulang hindi na makatiis pa habang sila ay nagkusa na simulan ang paghahanap sa grupo ni Xiaoyan. Bawat taon, ang mga bagong mag-aaral ay pinipigilan ng mga matatandang mag-aaral. Ito ay karaniwang isang tradisyon sa puntong ito. Kaya naman, ayaw talaga nilang may mga bagong estudyante na masira ang siklong ito na minsan na nilang pinagdaanan. Kaya naman, sa kasalukuyan ay kailangan nilang ganap na patayin ang kaiabangan ng grupong iyon ng mga bagong estudyante. Dahil dito, nagsimulang mag-rifle ang ilang grupo ng matatandang estudyante sa buong kagubatan. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng isang buong araw, wala silang nakita kahit kay titing na bakas ng grupo ni Xiaoyan. Tulad ng pag-iisip nila na ang 5 grupo ng kalalakihan ni Xiaoyan ay nagsimulang tumakas sa malayo dahil sa takot, ang mayabang na bagong grupo ng estudyante na ito ay muling lumitaw laban sa inaasahan ng lahat. Sa isang walang laman na paglilinis sa loob ng kagubatan, ang mga lantang, dilaw na dahon ay kumalat sa buong lupa, na bumubuo ng isang makapal na layer na tila isang kulay dilaw na carpet. Sa sandaling ito, mayroong 5 bagong estudyante, na ang mga mukha ay natatakpan ng dumi at alikabok sa bukas na lupang ito. Nakatalikod sila sa isa't isa habang bumubuo sila ng isang maliit na bilog. Puno ng galit ang kanilang mga titig habang nakatingin sa 5 binata na nakapaligid sa kanila. Bawat isa sa 5 kabataang ito ay may suot na badge na hugis tore sa kanilang dibdib. Ibigay mo ang fire energy at maiiwasan mo ang walang awa na pambubugbog, ano ang sasabihin mo? Isang binata, na malinaw na isang mas matandang estudyante sa loob ng Inner Academy, ang nagtaas ng kanyang mga mata. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang balikat. Sa isang sulyap, may aura siyang pambabae. Sa sandaling ito, ang mahabang buhok na binata na ito ay nakatingin sa 5 bagong estudyante na lumalaban habang sinabi niya na may mahinang ngiti. Iabot mo ang aking puwet. Kung gusto mo, maaari kang direktang lumapit at agawin ito. Ako, ang iyong ama, ay lalabas at kakagatin ka minsan kahit na kailangan kong magtiis ng matinding bagbog. Ang 5 bagong estudyante, na napapaligiran, ay may matigas na karakter at maraming ugali. Walang pag-iingat nilang pinunasan ang mga bakas ng dugo sa gilid ng kanilang mga bibig at ang isa sa kanila ay agad na tumalsik ng dugo habang galit na nagmumura. Hihihi. Ang tigas ng buto. Pumalakpak ang mahabang buhok na binata at tumawa ng mahina. Sige. Dahil hindi kayo makikipagtulungan, itutumba muna namin kayo at kami na lang ang bahala. Ba? Ano ang dapat ipagmalaki? Huwag mong isipin na makakalakad ka ng paalang nang walang takot dahil lang sa mas matatandang estudyante. Kapag nakilala mo lahat si Senior Xiaoyan at ang iba pa, masunurin mong iabot ang iyong fire energy. Hahaha. Sinong may sabi na kaming mga bagong estudyante ay walang kakayahang lumaban? Isang bagong estudyante ang tumawa ng malakas. Ang tawa ay naglalaman ng pangungutya na mahirap itago. Xiaoyan.
Bahagyang tumalon ang mga kilay ng mahabang buhok na binata nang marinig ang pangalang ito. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting namutla habang siya ay malamig na tumawa. Mukhang lahat kayo ay umasa sa kanila. Sa kasamaang palad, nawala ang grupong iyon nitong nakalipas na 2 araw. Sino ang nakakaalam kung saan sila nagpunta upang itago ang kanilang mga sarili? Sa susunod na pagpapakita nila, ang kanilang pagtatapos ay hindi magiging mas mahusay kaysa sa iyo. Kaya, itigil ang pagkakaroon ng ganoong panaginip. Masunurin ibigay ang iyong fire energy. Sa sandaling sinabi niya iyon, ikanaway ng mahabang buhok na binata ang kanyang kamay. Dahan-dahang humakbang pasulong ang 4 niyang kasama na nakapaligid sa mga bagong estudyante. Ang makapangyarihang Daochi ay bumangon mula sa loob ng kanilang mga katawan. Habang umaagos ang Daochi, marami sa mga lantang dilaw na dahon ang nagsimulang lumipad sa paligid. Hihihi. Itong senior, kami ba ang tinutukoy mo? Habang naghahanda ang grupo ng matatandang estudyante na talunin ang mapangahas na grupo ng sabay-sabay, isang mahinang tawa ang biglang umalangaw-ngaw, tumunog sa buong bakanteng clearing. Ang biglang boses na tumunog ay naging sanhi ng pag-agos ng Daochi sa lugar na ito upang maging medyo mapurol. Biglang sinundan ng lahat ng tingin ang direksyon kung saan nanggaling ang boses, kung saan ito itinapon. Sa wakas, huminto sila sa isang sanga ng puno sa labas ng bukas na lugar. Sa lugar na iyon, 3 lalaki at 2 babae ang hindi namamalayang lumitaw. Nakangiti sila habang nakatayo. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit na humahantong sa kanila ay may malaking itim na ruler na nakasabit sa kanyang likod, na nagpapakita ng kanilang mga pagkakakilanlan. Senior Xiaoyan. Ang grupo ng mga bagong estudyante, na napapaligiran, ay natigilan sa kanilang natulala na mga tingin sa binata na nakaitim na damit bago ang isang ligaw na kagalakan ay agad na bumalot sa kanilang mga mukha. Isang excited na boses ang hindi sinasadyang sumigaw. Sa kagubatan na ito, kung saan ang mga bagong estudyante ay mabubuli lang, ang grupo ni Xiaoyan ay walang alinlangan na ang negang iligtas buhay na huling dayami sa puso ng lahat ng mga bagong estudyante. Ito ay dahil ito lamang ang grupong matagumpay na natalo ang mga matatandang estudyante. Ikaw si Xiaoyan. Kung ganoon, malamang na ikaw ang grupong iyon na tumatakbo sa paligid upang manghuli ng mga matatandang estudyante para sa kanilang fire energy, di ba? Nang marinig niya ang sigaw ng binata ay bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mahabang buhok na iyon. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan habang malamig siyang tumawa. Napakahusay, talagang hindi inaasahan na lahat kayo ay talagang may lakas ng loob na lumitaw. Nang makitang tumango si Xiaoyan, ang mahabang buhok na binata ay dahan-daang humakbang pasulong. Ang makapangyarihang Daochi ay lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, 4 na figure ng tao ang sumili mula sa kanyang likuran. Agad nilang nilapag ang mahabang buhok na binata sa maayos na paraan. Maaaring lumilitaw na sila ay random na nakatayo sa paligid, ngunit ito ay medyo mapanlikha. Ang pormasayon na ito ay magpapahintulot sa kanila na tumugon sa anumang pag-atake mula sa anumang direksyon anumang oras. Ibigay ang fire energy. O kami na lang ang kukuha nito. Nang mabuo ang 5-man formation, tumaas ng husto ang kumpiyansa ng mahabang buhok na kabataan. Inangat niya ang kanyang ulo at dahan-daang kinausap si Xiaoyan. Ang mga salitang ito. Maaari mo bang hayaan akong sabihin ang mga ito? Tumawa ng mahina si Xiaoyan. Pinagmasdan niya ang madilim at solemn na ekspresyon na agad na nabuo sa mukha ng mahabang buhok na binata at ang lamig ay sumilay sa madilim niyang mga mata. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan at lumitaw sa isang lugar na 2 metro sa harap ng mahabang buhok na binata sa paraang parang kidlat. Hinigpitan niya ang kanyang kamao at isang kulay berdeng Daochi ang mabilis na lumabas. Sa wakas, ito ay tumigas sa isang kulay berdeng layer na may mga spike na nakausli sa kanyang kamao. Kasunod ng hitsura nito, ang lakas sa kamao ni Xiaoyan ay biglang tumaas ng husto. Mapangahas na kapwa. Tumawa ang mahabang buhok na binata habang malamig niyang tinitigan si Xiaoyan, na umaatake mag-isa. Bago pa man siya magsalita ay sabay na nag-flash out ang 4 pa niyang kasama.
Agad na natakpan ang maikling ilang hakbang na nagdistansya sa kanila, at apat na pares ng kamao at binti, bawat isa ay may dalang mababang sonic boom mula sa paghiwa sa hangin, marahas na binasag patungo kay Xiaoyan sa parehong oras. Gusto nilang umasa sa kanilang mahusay na kooperasyon at pagtutulungan ng magkakasama, gamit ang lakas ng apat na tao para saktan si Xiaoyan sa isang suntok. Sabay-sabay na umatake ang apat na mas matandang estudyante, na hindi gaanong mahina kaysa kay Xiaoyan. Ang puwersang iyon ay isang bagay na kahit si Xiaoyan ay mahihirapang matanggap ng direkta. Gayunpaman, hindi niya pinansin ang pag-atake ng apat na taong ito. Matiim na tumitig ang kanyang mga mata sa mahabang buhok na binata sa likod ng mga anino ng mga kamao. Ang berdeng kulay na si Dao Qi ay naging mas nakatutok sa kanyang kamao. Nang ang mga kamao at binti, na naglalaman ng mabangis na puwersa, ay malapit nang maabot ang katawan ni Xiaoyan, ang matalim na tunog ng rumaragas ang hangin ay biglang napunit sa hangin. Ang mga figure ng tao ay lumiwanag na parang liwanag. Kaagad, ang lahat ay nasilaw saglit, tanging ang apat na itim na anino na bumababa mula sa langit ay parang metal na tore at eksaktong dumaong sa paligid ng Xiaoyan. Isang pag-atake na nabrood na sa pagiging perpekto ay biglang ibinubuga. Sa isang iglap, sa ilalim ng paulit-ulit na mababang pagsabog, malakas silang nabangga ng apat na mas matatandang estudyante. Ang mga ripple ng enerhiya ay kumakalat mula sa mga punto ng banggaan. Lumipad ang makapal at natuyong alpombra ng mga dahon sa lupa na may tunog na shua, na ginawang ulan ang mga dahon na pumapatak sa hangin. Glug! Ang mga kamao at paa ng apat na matatandang estudyante ay hinarang ni Zhong Er, Bai Shan, Wu Hao, at Hu Jia, na biglang sumulpat. Dahil sa malakas na puwersa ay bahagyang nanginig ang mga katawan ng una. Makalipas ang isang iglap, sa wakas ay hindi na nila nakayanan ang malakas na puwersa na mabilis na ipinapadala. Namula ang mga mukha nila. Ang mga bibig ng sariwang dugo ay tumalsik habang ang kanilang mga katawan ay bumaril paatras tulad ng mga nalalagas na dahon sa hangin ng taglagas. Sa wakas ay naupo sila sa isang tumpok ng mga lantang dahon. Bakas sa mukha nila ang gulat. Sa sandaling bumagsak ang katawan ng apat na matatandang estudyante, isang itim na anino ang agad na sumunod. Sa isang iglap ay parang multo siyang nagpakita sa harap ng mahabang buhok na binata, na ang ekspresyon ay nagbago ng husto. Ngumiti siya sa huli habang nanginginig ang kamay. Ang kamao, na nakabalot sa isang layer ng berdeng enerhiya na naglalaman ng mga spike, ay dumurog sa depensa ng kanyang mga nakakros na braso na inilagay ng huli sa harap ng kanyang ulo at mabigat na nabasag sa kanyang mga balikat. Agad na sumabog ang isang puwersa at maririnig ang isang malinaw na tunog ng crack. Bumagsak ang katawan ng mahabang buhok na binata at binaril. Nakaladkad ang kanyang mga paa sa lupa, nag-iwan ng mahabang peklat. Sa wakas, nabangga niya ang isang puno ng kahoy. Isang muffled na tunog ang lumitaw at sariwang dugo ang umagos mula sa sulok ng kanyang bibig. Pinunasan ng mahabang buhok ng binata ang bakas ng dugo gamit ang kanyang kamay at ibinaba niya ang kanyang maputlang puting mukha, na puno ng hindi paniniwala. Hindi ba't sinabi ng mga tao na ang grupong ito ng mga bagong estudyante ay may malakas na individual na lakas ngunit ang koordinasyon sa pagitan nila ay lubhang kakilakilabot? Bakit kaya? Sa loob lamang ng 2 maikling araw, ang pagtutulungan na kanilang ipinakita ay naging malakas na sa ganoong lawak. Ang 5 bagong estudyante, na nakatayo sa gitna ng bakanteng lupa, ay natigilan nang makita nila na ang nanalo sa 2 grupo ay napagpasyahan sa isang palitan lamang. Napatingin tuloy sila sa binata na nakaitim na nakasuot ng kamao habang matayog na nakatayo gayon din ang 4 na iba pa sa tabi niya. Matagal bago sila makalanghap ng malamig na hangin. Matapos ang 5 taong ito ay bumuo ng isang grupo, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay naging ganito kalakas. Battle Through the Heavens. Kabanata 443. Grand Retaliation. Shi. Bahagyang napangiti si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang ningning na ibinubuga mula sa 2 fire crystal card habang pinagsama ang mga ito. Napangiti din siya sa numerong nasa madilim at itim na kristal na card, na muling tumaas. Sa kasalukuyan, ang kanyang fire crystal card ay nag-imbak ng buong 74 na araw na halaga ng fire energy sa loob nito. Kung siya ay bibilanggan,
lumilitaw na ang halagang ito ng fire energy ay sapat na para sa kanya upang magsanay ng higit sa 2 buwan sa Skyflame Chi Training Tower. Ito ay maaaring ituring na isang masaganang ani. Pagdaragdag ng grupong ito, dapat ay nakolekta na natin mula sa 5 grupo ngayon. Ibinalik ni Zun-Er ng maayos ang kanyang crystal card. Sinulyapan niya ng isang tingin ang 5 tao, na nakatali sa puno ng kahoy matapos silang matamba at masayang nagpatuloy. Bukod sa 2 grupo na kilala bilang Black-White Evil Stopper, maaari pa rin nating agawin ang iba pang 3 grupo. Nakakalungkot na napakalaki ng kagubatan na ito. Baka mahirapan na mahanap ang huling 3 grupo sa loob nito. Kapag nalantad na natin ang ating kinaroroonan, malamang na lahat ng mga grupong iyon ay magmadaling palibutan at puputulan tayo. Bagamat mas maganda ang ating pagtutulungan pagkatapos ng 2 araw na espesyal na pagsasanay na iyon, isang grupo lang ang kakayanin natin sa bawat pagkakataon. 2 grupo ang magiging limitasyon natin. Kung 3, tiyak na matatalo tayo. Inihayag ni Hujia ang kanyang iniisip. Bahagyang kumunot ang noo ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, napadpad ang kanyang tingin sa 5 bagong estudyante, na nakatayo pa rin sa gitna ng bakanteng lupa, na nakatulala. Biglang kumirot ang kanyang puso habang dahan-daang sinabi. Sa kasalukuyan, mayroon lamang 3 mas matandang grupo ng mga mag-aaral, hindi kasama ang Black-White Evil Stopper, na mayroon pa ring mga kwalifikasyon para lumahok sa hunting competition na ito. Sa madaling salita, mayroon pa ring 15 tao. Gayunpaman, tayong mga bagong estudyante ay walang limitasyon kung saan mawawalan tayo ng kwalifikasyon na lumahok kung ang ating fire energy ay mas mababa. Gumagala pa rin sa loob ng kagubatan na ito, hindi ba? Anong balak mong gawin? Nagulat silang 4 nang marinig nila ang sinabi ni Xiaoyan. Nagtaas ng kilay si Bai Shan at nagtanong. Tipunin ang lahat ng mga bagong estudyante. Pagkatapos nito, hayaang mawala ang balita upang maakit ang iba pang 3 grupo. Gamitin ang lakas ng lahat ng mga bagong estudyante upang tapusin sila ng buo. Ano sa palagay mo? Mahinang sabi ni Xiaoyan. Hikayatin silang lahat. Ibig sabihin, sasalakayin tayo ng 3 grupo. Paano kung hindi sila matagumpay na maharangan ng ibang mga bagong estudyante? Hindi ba ito magiging katulad ng isang kambing na pumapasok sa pugad ng tigre? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Bai Shan nang marinig niya ang napakatapang na mungkahi mula kay Xiaoyan. Kailangan nilang gumamit ng task at cooperation para matalo lang ang isang grupo. Kung 3 grupo, siguradong sila ang matatalo. Ayaw niyang ibigay sa iba ang fire energy, na hirap niyang inagaw. Maaaring hindi totoo iyon. Kung may sapat na malaking bilang ng mga bagong mag-aaral, tiyak na makakamit natin ang kalamangan. Huwag mong maliitin ang ibang mga bagong mag-aaral. Siguradong hindi mahina ang kanilang lakas kung makapasok sila sa top 50. Dahil lamang sa kawalan ng pagtutulungan sa pagitan nila kaya sila bumagsak pagkatapos makatanggap ng isang suntok mula sa mga matatandang estudyante. Umiling si Xiaoyan at sumagot. Bukod dito, hindi natin maaaring ipagpatuloy ang pag-drug ng mga bagay tulad nito. Ang paghahanap ng pagkakataon na tapusin ang lahat ng ito sa isang pagkakataon ay makakapagligtas sa atin ng maraming problema. Hindi ba gusto ninyong lahat na mabilis na magtungo sa Inner Academy at masaksihan itong Skyflame Chi Training Tower? Ibinuka ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at nagtanong. 3 o 4 na araw na tayo sa loob ng kagubatan na ito. Hindi solusyon ang patuloy na pagkaladkad dito. Tumanggaw si Wu Hao at sumagot sa malalim na boses. Okay lang ako sa kahit ano. At the very most, kailangan lang nating ibalik ang fire energy na nakuha natin. Pinulot ni Hujia ang kanyang mga labi. Hinarap niya si Xiaoyan at sinabing. Ngayon, ikaw na ang pinuno ng grupo. Maaari ka na lang magdesisyon sa mga bagay na ito ng mag-isa. Hindi na kailangang maging sobrang sensitibo. Walang magawang umiling si Xiaoyan nang marinig niya ito. Ang aksyon niyang ito, upang makakuha ng mga opinyon mula sa kanyang mga kasama, ay binatikos bilang sobrang sensitibo. Sige. Pakikinggan ulit kita. Sana, huwag mong sirain. Nang makitang walang anumang pagtutol sina Wu Hao at Hujia, tumanggaw lamang si Bai Shan.
Malinaw niyang alam na sa grupong ito, mayroon ng kredibilidad si Xiaoyan na naging dahilan upang kumbansihin sina Hu Jia at Wu Hao sa kanilang mga puso pagkatapos nitong 2 araw na magkasamang labanan. Bukod dito, palaging sumasang-ayon si Zhang Er sa lahat ng sinabi niya. Sa makatuwid, ang mga salita ni Bai Shan ay karaniwang bagay na hindi kailangan sa grupong ito. Sino ang nagbigay daan sa kanya sa isang posisyon kung saan kakaunti lang ang mga taga-suporta niya? Nang makitang nagkakaisa muli ang mga opinyon, ngumiti si Xiaoyan at tumango. Saglit siyang nag-isip bago biglang lumingon sa 5 pang estudyante. Nakangiting naglakad ito at pinitik ang palad. May lumabas na pares ng mga gamot sa pagpapagaling sa kanyang kamay, na pagkatapos ay ibinigay niya. Okay lang ba kayo? Senior Xiaoyan, maraming salamat sa pagtulong sa amin. Kung hindi, natatakot ako na hindi kami makakatakas mula sa pambubugbog sa ulo ng baboy ngayon. Isang binata, na tila pinuno, ang nagsalita sa mukha na puno ng pasasalamat. Medyo natuwa siya nang matanggap niya ang gamot sa pagpapagaling, na ibinigay ni Xiaoyan. Hihihi. Tayong lahat ay mga bagong estudyante. Dapat nating suportahan ang isa't isa. Tumawa ng walang pakialam si Xiaoyan. Napatitig ang kanyang tingin sa kanila nang bigla siyang nagtanong. Gusto mo bang tulungan kaming gumanti sa mga taong iyon? Nagulantang ang 5 bagong estudyante nang marinig ito. Natural na naiintindihan nila na ang mga taong iyon na kasasabi pa lang ni Xiaoyan ay tumutukoy sa mga matatandang estudyante mula sa Inner Academy na lumalahok sa hunting competition. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, nagngangalit sila at tumango. Nitong nakaraang 2 araw, marami silang tiniis sa mga taong iyon na walang pag-asang hanggal na galit, ngunit naglakas loob lamang silang magalit at hindi nang ahas na magsalita dahil sa pagkakaiba ng kanilang lakas. Dahil iyon ang kaso, nais kong tulungan ninyo akong lahat sa isang bagay. Ngumiti si Xiaoyan at mahinang sinabi. Isang beses na kaming nailigtas ni Senior Xiaoyan, sabihin mo lang sa amin kung ano ang dapat gawin. Nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan, isang binata ang nagmamadaling kinabog ang kanyang dibdib at sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Tumango rin ang mga kasama niya sa tabi niya na puno ng excitement ang mukha. Nang makitang ang maliit na grupong ito ng mga tao ay sumang-ayon sa ganoong paraan, nagulat din si Xiaoyan. Marahil kahit siya mismo ay hindi alam kung gaano kalalim ang naiwan niyang impresyon sa batch na ito ng mga bagong estudyante nang pamunuan niya ang kanyang grupo para tugisin ang mga matatandang estudyante. Karamihan sa mga kasalukuyang bagong estudyante ay tinitingnan na si Xiaoyan bilang isang idolo na kanilang sinasamba sa loob ng kanilang mga puso. Wala itong ibang dahilan maliban sa pagkakaroon niya ng lakas at tapang na makipaglaban sa mga matatandang estudyante na nang-aapi sa kanila. Hihihi. Kung ganoon, maraming salamat. Ganito, gusto kong hilingin sa iyo na subukan ang iyong makakaya na kumalat at maghanap ng iba pang mga bagong estudyante sa loob ng kagubatan. Pagkatapos nito, sabihin sa kanila na kung gusto nilang mabawi ang lahat ng fire energy na nawala sa kanila at kung magtitiwala sila sa akin, maaari silang lahat magtipon sa lugar na ito. Pangungunahan ko sila sa isang walang awa na labanan laban sa mga mapagmataas na Inner Academy na iyon. Inilapit ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay sa kanila at mahinang nagtanong. Maaari ko bang malaman kung sasang-ayon ang iilan sa inyo? Ayos. Nagkataon, nakikipag-usap kami sa ilan sa mga bagong estudyante. Dahil nag-aalala silang mahuli ng mga matatandang estudyante, marami sa kanila ang nagtago na. Isang maapoy na init ang bomb-alot sa mukha ng 5 bagong estudyante. Pinangunahan sila ng mga salita ni Xiaoyan hanggang sa kumukulo ang kanilang mainit na dugo. Matapos ang napakaraming araw ng pananakot at pagsupil, sa wakas ay nakaganti na rin sila. Paanong hindi sila matutuwa? Oo, dapat samantalahin ng iilan sa inyo ang pagkakataong ito. Bukod pa rito, kung makakasalubong ninyo ang mga matatandang grupo ng mag-aaral ng mag-isa sa paglalakbay, dapat mo munang ibigay ang iyong fire energy sa kanila. Ako, si Xiaoyan, ay babayaran ang fire energy na nawala sa iyo pagkatapos nito. Napabuntong hininga si Xiaoyan sa kanyang puso habang pinapaalalahanan ang 5 taong ito. Tumango ang 5 bagong estudyante nang marinig nila ito. Agad nilang itinaas ang kanilang mga kamay kay Xiaoyan at sinabing,
Maaaring maghintay lang si Senior Xiaoyan na dalhin namin ang iba pang mga bagong estudyante. Hanggat pinangungunahan mo kami, naglakas loob kaming sundan ka para gumanti sa mga bastos na iyon. Pagkasabi nila noon ay mabilis na naghiwalay silang 5. Sa ilalim ng pagtutok ni Xiaoyan, mabilis silang pumasok sa masukal na kagubatan at nawala sa pagitan ng mga gumagalaw na dahon ng puno. Hihihi. Naayos na. Susunod, hintayin natin ang iba pang mga bagong estudyante na magtipon. Kapag natipon na ang lahat, magsisimula na ang ating ganap na malaking ganti. Tumayo si Xiaoyan, tumalikod at ngumiti habang kinakausap niya si Zhon'er at ang 3 pang iba. Marahil ito ay dahil sa may pag-asa silang gumanti sa mga matatandang mag-aaral ng Inner Academy, ngunit ang kahusayan ng 5 bagong mag-aaral ay napakahusay na naging dahilan upang medyo namangha si Xiaoyan. Sa isang umaga lang, may mga bagong estudyanteng maingat na sumusulpot sa paligid ng clearing na ito. Nang makita nila na ang mga nakaupo na nakakross ang paa sa pagitan ng mga puno at nagpapahinga ay ang 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan ay lubusan silang nakumbinsi. Pagkatapos nito, nagsimulang kumislap ang mga figure ng tao sa loob ng tahimik na kagubatan. Isa-isang dumaong ang mga mukhang kahabag-habag na figure at pumasok sa bakanteng espasyong ito. Nang ang kanilang mga tingin ay tumama sa 5 matatandang estudyante, na itinali ni Xiaoyan sa isang puno ng kahoy, ang puot na naipon sa kanilang mga puso sa loob ng 2 hanggang 3 araw ay nagsimulang humina. Ang mga bagong mag-aaral na ito ay pinagsama-sama dito mula sa iba't ibang lokasyon at lubos na may kamalayan, hindi nang ahas na gambolain ang 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan, na nagsasanay ng nakapikit. Isa-isa silang bumuo ng pabilog na hugis, nakapalibot sa 5 grupo ng kalalakihan ni Xiaoyan. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga bagong estudyante na sunod-sunod na kumikislap mula sa masukal na kagubatan patungo sa walang laman na lupang ito. Ang kanilang mga tingin ay hindi sinasadyang natipon sa binata na nakaitim na nakasuot sa gitna ng paligid, na nagdadala ng isang mahinang mainit na pakiramdam ng pagsamba sa loob nila. Sa isang pagkakataon, si Xiaoyan, na nakapikit, sa wakas ay binuksan ito ng dahan-dahan. Pinagmasdan niya ang nakapalibot na mga bagong estudyante, na naka-cross-legged sa maayos na paraan sa paligid niya na may kumikinang na mga mata. Isang masayang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi siya binaygo ng numerong ito. Lahat, gusto mo bang ibalik ang mga hinaing na dinanas mo nitong nakaraang 2 araw dahil sa mga nakakatandang estudyante ng Inner Academy na iyon na makasarili? Dahan-daang pinakawalan ni Xiaoyan ang kanyang hinahabol na hininga at biglang umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa gitna ng mga puno. Oo, inalag ng maayos na mababang galit na boses ang mga dahon ng puno sa paligid nila. Bahagyang tumango si Xiaoyan habang pinagmamasdan ang galit at hinanakit na bumabalot sa mga mukha ng mga bagong estudyante. Ang gusto niya ay itong galit na naipon sa galit. Biglang gumalaw ang mga sanga ng puno sa pagitan ng mga puno. 2 o 3 figure ng tao ang lumabas. Agad na tumalon ang 12 ng mga tingin mula sa bukas na lupa. Senior Xiaoyan, ginawa namin ang hiniling mo at inilantad ang aming posisyon sa iba pang 3 grupo. Ngayon, malamang na nagmamadali sila sa lugar na ito. Mabuti. Mariing ipinalakpak ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Bigla siyang tumayo at nilaybot ng tingin ang mga bagong estudyante, na puno ng galit ang mga mata, sa kabila ng kaawa-awang hitsura. Sa malalim na boses, sinabi niya, "Lahat, magtago kayo ng maayos. Ngayon, bibigyan namin ang mga palalong matatandang estudyante ng walang awa na sampal." Nang bumaba ang boses ni Xiaoyan, halos 40 estudyante ang agad na nagsimulang pumasok sa makakapal na brush sa kanilang paligid sa isang maliksi na paraan. Sa isang kisap mata, ang orihinal na masikip na bukas na lupa ay muling naging walang laman. Lahat, ihanda ang inyong sarili. Kailangan nating tapusin sila sa isang suntok. Ngumiti si Xiaoyan at pinaalalahanan si Zhon'er at ang 3 pa. Oo. Sa ibabaw ng isang malaking puno sa isang lugar sa masukal na kagubatan, 2 matandang lalaki ang nakakross ang mga paa doon na nakadilat ang mga mata. Nagkatinginan sila. Isang mahinang tawa ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa hangin. Hihihi. Magiging masigla ito ngayon. Battle through the heavens.
Kabanata 444. Labanan sa pagitan ng malakas. Naka-cross-legged ang grupo ni Xiaoyan habang nakapikit sa walang laman na kagubatan. Nabalot ng katahimikan ang buong kagubatan. Gayunpaman, ang medyo nakaka-pressure na mababa ngunit malalim na kapaligiran ay nagpapahiwatig na magkakaroon ng bagyo na darating sa lugar na ito. Nagpatuloy ang katahimikan sa hindi malamang tagal. Sa isang tiyak na sandali, si Xiaoyan, na nakapikit ng mahigpit, ay biglang bumukas. Ang kanyang tingin ay biglang dumaan patungo sa hilagang bahagi ng kagubatan. Mahigit 10 makapangyarihang kiss ang lumitaw na sa saklaw ng kanyang espiritual na pagdama mula sa lokasyong iyon. Darating na sila. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Xiaoyan. Inikat niya ang kanyang katawan, at bahagyang nanginig ang puyo ng kanyang katawan. Damaloy ang mga thread ng Dao Qi. Sa wakas, ito ay naging parang baha na tumatakbo at umiikot sa kanyang chi paths. Ang pakiramdam ng pagiging puno ng lakas ay naging dahilan upang ang kalagayan ni Xiaoyan ay umakyat sa tuktok, bago dumating ang malaking labanang ito. Nang marinig ang malambot na salita ni Xiaoyan, iminulat din ni Zun-Er at ng 4 na iba pa sa tabi niya ang kanilang mga mata. Bahagyang tumango sila at ang mahinang Dao Qi glow ay nagsimulang bahagyang makita sa ibabaw ng kanilang mga katawan, naghihintay sa malaking laban na nalalapit. Hindi nagtagal pagkatapos magsalita si Xiaoyan, ang ilang mga brush sa di kalayuan ay biglang lumipat ng kaunti. Mahigit 10 anino ang agad na kumislap at halos magkasabay na dumaong ang kanilang mga paa sa bakanteng lupain. Tulad ng mga alon sa karagatan, ang malakas na kiss ay agad na hamampos sa 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan, na nakaupo na nakakross ang paa. Bang! Nang ang mapang api na aura ay pumasok sa 5 metrong radius mula sa 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan, ang 5, iba't ibang kulay, makapangyarihang kiss ay biglang sumabog mula sa loob ng kanilang mga katawan, naging isang maliwanag na kurtina ng Dao Qi na nananatili sa hangin sa itaas nila, ganap na nakaharang sa rumaragasang aura. Talagang mayroon silang ilang mga kasanayan. No wonder they dare to be so arrogant. Nang makitang napawalang bisa ang kanilang mapang apang puwersa, bumungad sa mukha ng isang binata ang pagtataka na nakangiti at mahinang sinabi. Dahan-daang inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Lumipat ang kanyang tingin sa 10 dagdag na binata sa kabilang bahagi ng open clearing. Nagbilang siya ng mabuti. Eksaktong 15 tao. Sa madaling salita, maliban sa mga grupong Black-White Evil Stopper, dumating na ang huling 3 grupo sa hunting competition na ito. Napakahusay. Marahang tumango si Xiaoyan sa kanyang ulo. Ang kanyang boses ay may kaunting tawa na umalangaw-ngaw sa buong bakanteng lupa. Sa wakas, dumating na kayong lahat. Natapos na ang iyong kayabangan ngayon. Ibigay ang Fire Crystal Cards. Isang binata, na medyo maputi ang buhok, marahil dahil sa ilang kadahilanan, ay napatingin sa 5 grupo ng lalaki ni Xiaoyan. Malamig niyang sinabi. Huwag mong isipin na dahil lang sa may kaunting lakas ka maaari mong labagin ang mga patakaran. Sa napakaraming taon, ang mga patakaran ng Fire Energy Hunting Competition ay hayaan ang mga matatandang estudyante na bigyan ka ng mga mayayabang na bagong estudyante sa loob ng kagubatan na ito. Ito ay kapakipakinabang sa iyong buhay sa Inner Academy sa hinaharap. Ang panuntunang ito ay nananatili sa loob ng maraming taon. Kung ang mga nakatatandang mag-aaral ay magbibigay sa iyo ng isang dagok sa loob ng gubat na ito. Upang bayaran ang halaga para dito. Tumawa si Xiaoyan. Hinawakan niya ang hilt ng heavy Zuan ruler sa kanyang kamay. Isang itim na anino ang agad na dumaan. Ang mabigat na pinuno ay nagdala ng isang malupit na puwersa na hinaypan ang mga lantang dahon sa lupa hanggang sa sila ay naanod. Sinulyapan niya ang 3 grupo sa kanyang harapan at sinabing, huwag mong sabihin sa akin ang tungkol sa mga sinaunang tuntunin na iyon. Dahil maaari mong agawin ang fire energy sa aming mga kamay, bakit hindi kami pinapayagang gawin iyon? Hanggat mayroon kang lakas, ang posisyon ng hinuhuli at ang mga ngaso ay maaaring magbago anumang oras. Sa kasalukuyan, lahat kayo ay aming biktima. Napakamatapang. Gayunpaman, marami na rin akong nakitang mga taong tulad nito sa nakaraan. Gayunpaman, hindi sila naging maayos pagdating sa Inner Academy.
Malamig na tumawa ang isang binata na malaki ang katawan. Pagtingin niya sa kinatatayuan niya ay tila siya ang pinuno ng isa sa mga grupo. Ang kanyang balat ay kakaibang kulay abu-puti, na tila bato. Ang kanyang braso, na halos doble sa laki ng isang ordinaryong tao, ay tila may matinding lakas. Maliwanag, ang kabataang ito ay dapat ang uri ng tao na ang pisikal na lakas ay napakataas. Inaamin ko na kayong lahat ay malakas. Gayunpaman, para sa kapakanan ng mga matatandang estudyante, wala kaming planong magkaroon ng patas na laban sa pagkakataong ito. Nagkibit-balikat ang isang binata na may ngiti sa mukha. Pagkatapos nito, nakangiting sinabi niya sa dalawang binata na nag-usap kanina. Leng Bai, Shuyan, sabay tayong lumusab. Sa hitsura ng kanilang chi, maaaring mahirap para sa atin na makakuha ng tagumpay sa loob ng maikling panahon kasama lamang ang aking grupo. Oo, ang dalawang binata na kilala bilang Leng Bai at Shuyan, ay nag-alinlangan sandali bago tumanggo. Kahit na napunta sila sa isang reputasyon na umasa sa mas maraming tao para ay bully ang isang mas maliit na grupo, dapat nilang ganap na sugpuin ang mga mapagmataas na bagong estudyanteng ito. Kung hindi, kapag kumalat na sa buong Inner Academy ang balita ng mga bagong estudyanteng ito na nagnanakaw sa mga matatandang mag-aaral, ang mga matatandang estudyante na lumahok sa Fire Energy Hunting Competition na ito ay mahihirapang itaas ang kanilang mga ulo sa Inner Academy. Habang tumatango silang dalawa, 15 makapangyarihang kiss ang biglang sumabog mula sa lugar. Ang kanilang aura ay naging energy ripples na direktang humihip sa mga lantang dahon sa lupa hanggang sa sumayaw sila sa langit. Paumanhin, ngunit sa totoo lang, hindi rin namin intensyon na lumaban ng patas. Pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang medyo nakakatusok na mata na si Dao Qi na kumikinang sa kabilang panig. Ngumiti siya at agad na nag-wave ng kamay. Kasunod nito, isang matalim na sipol ang lumabas sa kanyang bibig at umalangaw-ngaw sa bahaging ito ng kagubatan. Shua! Shua! Tumunog ang sipol ni Xiaoyan nang biglang lumitaw ang 12 ng mga figure ng tao mula sa nakapalibot na siksik na kasukalan. Sa wakas, bumuo sila ng bilog at pinalibutan ang 15 matatandang estudyante sa gitna. Ang iba't ibang kulay na Dao Qi ay pinagsama-sama sa ibabaw ng kanilang mga katawan. Bagamat ang kanilang individual na lakas ay hindi maituturing na malapit sa 15 matatandang estudyante, ang pagkakaroon ng 12 ng Dao Qi ng sabay-sabay ay naging sanhi ng kanilang puwersa na maging mas malakas na naruroon. Sa sandaling lumitaw ang 12 ng mga tao, ang mga ekspresyon ng tatlong lider ng grupo ay biglang naging kakilakilabot. Sa mismong sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na nila ang nangyari. Kaagad, ang ekspresyon ng nakangiting binata ay naging medyo madilim at solemne nang sabihin niya. Natatakot ako na ang balita kanina ay isang bagay na pinahintulutan mong malik, tama ba? Habang nararamdaman niya ang malakas na puwersa na nagmula sa mahigit 40 bagong estudyante, nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa kanyang puso. Sa tulong ng mga bagong estudyanteng ito, buo ang kanyang tiwala na ganap niyang masisira ang tatlong grupong ito. Magandang taktika. Hindi ko lang inaasahan na magkakaroon ka ng lakas ng loob at resolution na talagang tipunin ang lahat ng mga bagong estudyante. Nang hindi sumagot si Xiaoyan, natural na sinadya niya na tahimik siyang umamin dito. Nang makita ito, ang karagdagang kaseryosohan at pagkagulat ay hindi maiwasang lumitaw sa boses ng binatang iyon. Sa panahon ng Fire Energy Hunting Competitions noong nakaraan, walang kulang sa mga bagong estudyante na gustong tipunin ang lahat ng kanilang lakas at gumanti sa mga magnanakaw na matatandang estudyante. Gayunpaman, alin sa mga estudyanteng ito ang makakapasa sa qualifying competition at makapasok sa Inner Academy na hindi kabilang sa pinakamataas sa kanilang sariling klase? Natural na ayaw nilang makinig sa mga utos ng iba. Kaya naman, napakabihirang magkaroon ng sinumang matagumpay na makakalap ng lahat ng mga bagong estudyante sa nakalipas na Fire Energy Hunting Competition. Gayunpaman, matagumpay itong nagawa ni Xiaoyan. Hindi katakataka na mawala sa sarili ang matandang estudyanteng ito. Sobrang papuri mo sa akin. Napangiti ng mahina si Xiaoyan. Dahan-dahan niyang itinaas ang mabigat na ruler sa kanyang kamay at nakangiting sinabi. Gusto kong problemayan ka na ibigay ang iyong fire energy.
Marami sa amin, itong mga bagong estudyante ay ninakawan mo. Kaya't kailangan nilang bawiin kung ano ang nararapat sa kanila. Pag muling bumantong hininga ang binata. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang harapin ang iba pang dalawang lider ng grupo, sina Lengbay at Shuyan, at sinabing, mukhang magkakaroon ng isang mapait na labanan ngayon. Sa hitsura nito, maaari lang tayong magtulungan. Oo, nagkataon na iniisip kong subukan kung gaano kalakas ang nangungunang 5 bagong estudyante. Ang malaking built na si Shuyan ay dahan-daang kinuyam ang kanyang kamao. Habang nakakurve ang kanyang kamay, bahagyang nakabaluktot ang kanyang malabakal na kalamnan na nagbibigay ng pakiramdam na nagpapakawala siya ng lakas. Upang mahuli ang isang magnanakaw, kailangan munang mahuli ang kanilang hari. Bagamat maraming mga bagong estudyante, ang kanilang lakas ng loob ay nabuo lamang sa taong tinatawag na Shaoyan. Kapag natalo natin siya, ang koalisyon ng bagong estudyanteng ito ay natural na babagsak. Su Xiao, mukhang kailangan nating magtulungan. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Lengbay nang matukoy niya ang kahinaan ng mga bagong estudyante sa isang sulyap. Dahil iyon ang kaso, hayaan natin ang malakas na harapin ang malakas at pilit na winasak ang kanilang hadlang. Nang marinig ito, ngumiti ang binata na tinatawag na Su Xiao at marahang iwinagayway ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay dahan-daang lumabas. Si Lengbay, Shuyan, at ako ay pipigilan ang 3 tao sa harapan natin. Ang iba ay dapat hamarang sa mga bagong estudyante at sa 2 magagandang babae sa magkabilang panig. Ang 12 nakatatandang estudyante ng Inner Academy ay tumanggo nang marinig ang mga salita ni Su Xiao. Bagamat may malaking bilang ng mga bagong estudyante, ang mga bagong estudyanteng ito ay mas mahina kaysa sa kanila. Hindi dapat magdulot ng labis na problema ang pagharang sa kanila. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Su Xiao at dahan-daang humakbang pasulong. Parehong humakbang pasulong sina Lengbay at Shuyan para tumabi sa kanya. Bahagyang nanginig ang lupa ng dam-apo rito ang kanilang mga paa. Ang puwersa nilang 3, na nasa paligid ng 6-star Dadoushi, ay biglang lumabas sa loob ng kanilang mga katawan at tinangay ang buong bakanteng lupa. Bawat isa sa inyo ay kukuha ng isa. Ito ay isang mahirap na labanan. Ang mga lalaki ay haharap sa kanila. Zon-er, kayo ni Hujia ay dapat tumulong sa mga bagong estudyante na pigilan ang pag-atake ng 12 matatandang estudyante. Lumakas ang ekspresyon ni Shaoyan habang pinagmamasdan niya ang puwersang ibinubugaw mula sa katawan ni Su Xiao at ng 2 pang iba. Nilinggan niya ang kanyang ulo at kinausap si Zon-er. Oo, mag-ingat ka, Senior Brother Shaoyan. Magiliw na tumanggaw si Zon-er habang sila ni Hujia ay dahan-dahang umatras. Sa wakas, kumikislap ang kanilang mga katawan nang sumanib sila sa bagong grupo ng mga estudyante. Ipaubaya mo sa akin ang lalaking iyon. Lumipat ang tingin ni Wu Hao sa kanilang 3. Sa wakas, huminto ito sa kulay abo-puti na binata at mahinahong nagsalita. Dalubhasa siya sa lakas at bilis. Sa makatuwid, kapag pinili niya ang kanyang kalaban, ito ay natural na may posibilidad na maging mga taong may uri ng pisikal na lakas. Ipaubaya mo sa akin ang maputing buhok na iyon. Bahagyang nag-alinlangan si Bai Shan bago tumigil ang kanyang tingin kay Lengbay. Kung ganoon, hihingi ako ng payo kay Senior Su Xiao. Napangiti si Shaoyan. Ikanaway niya ang kanyang mabigat na ruler at ang tunog ng pagpunit ng hangin ay naging sanhi ng pag-anod ng lahat ng mga lantang dahon sa kanyang paligid. Inaasahan na talagang kami ay aayos at pipiliin ng iba. Nang makita ang aksyon ng 3 grupo ng lalaki ni Shaoyan, tumawa si Su Xiao. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at agad itong hinayla pababa. Ang kanyang pagtawa ay naglalaman ng karagdagang layunin ng pagpatay. Labanan natin ito at tapusin ito ng mabilis. Tandaan, huwag mong maliitin ang mga taong ito kahit kaunti. Lahat sila ay napakalakas. Oo, tumanggaw sina Lengbay at Shuyan na may seryosong ekspresyon. Kasabay ng paglabas ng tunog mula sa kanilang ilong, halos magkasabay na gumagalaw ang 3 figure na parang kidlat. Sila ay naging mga kislap ng liwanag at nagpaputok ng paputok kay Shaoyan at sa 2 pa. Sa sandaling lumipat si Su Xiao at ang 2 pa,
Ang tatlong grupo ng lalaki ni Xiaoyan ay nawala din sa lugar na may tunog na shua. Sa susunod na pagpapakita nila, 6 na tao ang nasa gitna ng bakanteng lupa. Habang nagsimulang lumaban ang malalakas na suntok ang itinapon. Battle Through the Heavens. Kabanata 445. Ang simula ng malaking labanan. Bang! 6 na figure ng tao ang pamunit sa hadlang ng hangin sa paraang parang kidlat sa paglilinis ng kagubatan. Sa isang iglap, nagkabanggaan sila sa gitna at ang Daochi ay lumundag na parang isang bulkang sumasabog, na tumagos sa hangin. Sa pagbangga ng Daochi, nabuo nila ang isang malakas na hanging Daochi na dumurog sa lahat ng mga lantang dahon sa lupa. Ang kalaban ni Xiaoyan ay ang binata na tinatawag na Su Xiao. Ang kanyang pangangatawan ay marahil ang pinakamaselan at pinakamahina sa tatlong pinuno ng grupo. Gayunpaman, mula sa talakayan kanina, alam ni Xiaoyan na ang taong ito ay dapat na medyo mas malakas kaysa sa iba pang 2 tao. Kung hindi, sa pagmamataas na ipinakita ni Leng Bai at Xu Yan, hindi nila gaanong papansinin ang kanyang mga salita. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang dalawa sa iba't ibang mungkahi ni Su Xiao ngayon. Parang si Su Xiao ang pinuno nila. Shi. Ang malaking heavy Zuan ruler ay pumutol sa hangin habang nagdadala ito ng kumpol ng mga itim na anino at napakalakas na hangin na parang isang malaking bundok na bumabagsak habang ito ay bumagsak ng malakas patungo kay Su Xiao, na lumitaw sa kanyang harapan. Ang napakalaking pinuno ay kalahating talampakan lamang mula sa ulo ni Su Xiao nang ang katawan ng huli ay dahan-daang naanod ng isang hakbang paatras tulad ng isang dahon na itinataas ng banayad na simoy ng hangin. Ang napakalaking pinuno ay dinala lamang ang puwersa nito sa katawan ni Su Xiao ng halos kalahating pulgada. Ang hangin na nakapaloob dito ay hinihipan ang buhok ni Su Xiao hanggang sa lahat ng ito ay naiangat. Napakahusay na lakas. Ngumiti si Su Xiao at sinabi pagkatapos ng makitid na pag-iwas sa pag-atake ng mabigat na pinuno ni Xiaoyan. Ang kanyang mga paa ay agad na idiniin sa lupa, at ang kanyang katawan ay lumitaw na parang walang timbang nang bigla siyang sumulong. Mapanlin lang siyang lumapit kay Xiaoyan sa isang iglap, at 2 maitim na punyal na halos 2 pulgada ang haba ay tumama sa mga kamay ni Su Xiao mula sa kanyang manggas. Kaagad, ang kanyang mga kamay ay sumayaw na parang windmill habang ang maitim na sandang ay tahimik na nagdadala ng maraming after images at isang mahinang umiikot na hangin sa paligid ng kanilang mga tip. Sila ay nagsaksak sa isang ligaw, nakakasilaw na paraan ng direkta sa katawan ni Xiaoyan. Ang pag-atake ni Su Xiao kung saan iwinagayway niya ang kanyang 2 punyal ay may bilis na medyo nakakabigla. Sa mga tuntunin ng bilis ng pag-atake, inamin ni Xiaoyan na hindi niya makakamit ang mga ganoong bilis. Maaaring hindi niya makamit ang ganoong bilis, ngunit hindi ito masyadong mahirap na ipagtanggol. Ang laki ng heavy Zuan ruler ay maaaring malaki at mabigat, ngunit mayroon din itong kalamangan na mahirap itago. Kapag ang mabigat na pinuno ay hinayla pabalik, ito ay lilito sa harap ni Xiaoyan na parang isang kalasag. Lahat ng halos walang katapusang dagger attack na iyon ni Su Xiao ay dumapo sa talam ng pinuno. Naririnig lamang ng isa ang tuloy-tuloy na tunog ng klang at nakikita ang mga spark na lumilipad sa lahat ng direksyon. Sa loob lamang ng ilang paghinga, iwinagayway ni Su Xiao ang kanyang punyal ng halos 20 hanggang 30 beses sa medyo baliw at ligaw na paraan. Gayunpaman, ang matulin at marahas na parang kidlat na dagger attack na ito ay ganap na walang silbi laban sa hindi malalampasan na mabigat na depensa ng pinuno ni Xiaoyan. Mula sa mahinang umiikot na hangin na bumabalot kay Su Xiao, lumilitaw na ang Daochi na kanyang ginagawa ay kabilang sa mabilis at maliksi na wind affinity. Sa makatuwid, ang kanyang bilis at liksi ay talagang nakakagulat. Matapos makita na ang kanyang alon ng marahas na pag-atake ay hindi matagumpay, hindi umatras si Su Xiao dahil dito. Sa halip, umasa siya sa kanyang pag-anod, parang dahon na liksi, at paulit-ulit na kumikislap sa paligid ni Xiaoyan. Ang dagger sa kanyang kamay ay paminsan-minsan ay gumuhit ng malamig na arco habang ito ay pumutok ng paputok patungo sa paminsan-minsang mga puwang na ipinahayag ni Xiaoyan. Sa kanyang puso, malinaw na alam niya na ang mabigat na pinuno sa kamay ni Xiaoyan ay may malaking kabagsikan. Kung hahayaan niya ang kalaban na alisin ang puwang sa pagitan nila at gamitin ito ay magdulot ng isang napakalaking banta sa kanya.
Kaya naman, hindi niya kayang bigyan si Xiaoyan ng anumang pagkakataon na gamitin ang kanyang pinuno sa pinakamataas na kakayahan nito. Kung gusto niyang lumaban, kailangan niyang supulan ang kanyang kalaban hanggang sa wala ng paraan ang huli para makaganti. Nang makipaglaban siya sa iba sa Inner Academy, umasa si Su Xiao sa kanyang liksi at bilis ng pag-atake, na ipinagmamalaki niya, upang sugpuin ang kanyang mga naghahaman hanggang sa ang huli ay nasa isang malaking kawalan bago tuluyang maipakita ng huli ang kanilang lakas. Ang lakas ng isang 6-star Dadoshi. Ang mga estudyante sa Inner Academy ay talagang napakalakas. Bahagyang gumagalaw ang katawan ni Xiaoyan. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay parang isang kalasag, paulit-ulit na gumagalaw at kumikislap sa buong katawan niya. Ang kanyang peripheral vision ay paulit-ulit na lumiligid sa kanya. Bagamat ang bilis at liksi ng pag-atake ni Su Xiao ay medyo lampas sa kanyang inaasahan, para kay Xiaoyan na may espiritual na pagdama na kumilos bilang kanyang mga mata, halos agad niyang maa-absorb ang lahat ng bagay sa kanyang larangan ng paningin, anuman ang pag-atake ng kalaban. Pagkatapos nito, gagawin niya ang mga hakbang sa pagtatanggol at kontra-atake. Sa makatuwid, maaaring lumitaw na si Su Xiao ay marahas na umaatake sa larangan ng digmaan, ngunit hindi siya nagdulot ng kahit katiting na banta kay Xiaoyan. Sa kabilang banda, halos nahawakan na ni Xiaoyan ang lakas ni Su Xiao sa kanilang pakikipag-ugnayan kanina. Hindi niya maiwasang mamangha sa kanyang puso. Ang edad ni Su Xiao ay marahil mga 25 taon lamang. Bagamat ang ganitong uri ng bilis ng pagsasanay ay mayroon pa ring ilang puwang kung ikukumpara sa kanyang sarili, masasabing medyo kapansin-pansin ang pagkakaroon ng ganitong uri ng lakas sa edad na iyon. Noong si Xiaoyan ay nasa Jiama Empire, ang pinakamalakas na Dadoshis na nakilala niya, maliban kay Nolan Yanran, ay kadalasang mga taong tumuntong sa kanilang nasa katanghaliang gulang na mga taon. Bukod dito, ang ama ni Xiaoyan, si Xiaozun, ay kasama sa kanila. Mula dito, maliwanag na sa mga nagawa ni Su Xiao, malamang na tinawag siyang henyo kahit saan man siya inilagay sa Jiama Empire. Gayunpaman, ang isang henyo ng klase na ito ay hindi itinuturing na bihira sa loob ng Inner Academy. Talagang naruroon ang ubod ng Jianan Academy. Ang Inner Academy na ito ay talagang nagdudulot ng pag-usbong ng aking kuryosidad. Ungol ni Xiaoyan sa kanyang puso. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang mabigat na ruler ay biglang umindayog patungo sa likuran. Sa wakas, inilihis nito ang dalawang sandang na tumusok sa parang kidlat. Sa sandaling ito kung kailan nagsimula ang isang matinding labanan kung saan naroon si Xiaoyan, ang ibang mga lugar ay bigla ding nakipag-away na magiging sanhi ng pagkulo ng mainit na dugo ng mga tao. Sa isang iglap, umuungal na tunog ng mga espada at kutsilyo na nagsasalpukan, at ang pagsabog ni Dao Qi ay paulit-ulit na lumitaw sa orihinal na tahimik at walang laman na kagubatan. Para itong paputok na tila napakasigla. Sa pagharap kay Leng Bai, na ang lakas ay katulad ng sa kanya, si Bai Shan ay hindi nang ahas na bawasan ang una kahit kaunti. Ang mahaba at kulay pilak na sibat sa kanyang mga kamay ay parang isang higanteng sawa ng kidlat. Sa pag-indayog nito ng biglaan at marahas, tumama ang kidlat sa hangin at may dala itong tunog na chi-chi, na lubhang nakakatakot. Nagulat si Leng Bai sa lakas na ipinakita ni Bai Shan. Unti-unting naging seryoso ang ekspresyon niya. Ang kanyang kamay ay may hawak na napakalaking kutsilyo na may malamig na kislap. Matalim ang malamig na aura habang hinahagod ito at hinayla pataas. Paminsan-minsan, kapag dumaan ang talon sa damit ni Bai Shan, magdudulot ito ng ilang pulang tuldok sa kanyang balat. Kung ikukumpara sa mga away ni Xiaoyan at Bai Shan, ang laban ni Wu Hao ang naging dahilan ng takot sa puso ng mga tao. Ang binata na tinatawag na Shuyan ay hindi gumamit ng anumang armas. Gayunpaman, sa panahon ng labanan, mayroong isang kulay abo na puting Dao Qi na bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa ilalim ng pabalat ng Dao Qi na ito, ang kanyang orihinal na kulay abo puting balat ay naging parang isang bato sa bundok, na nagbibigay sa mga tao ng napakatindi na pananaw ng matibay na lakas. Habang winawagayway niya ang dalawa niyang malalaking kamao, para silang mga batong lumilipad. Kung ito ay isang mahiyain na tao, malamang na hindi siya maglalakas loob na makipaglaban ng walang ingat kay Shuyan.
Ang pag-atake ni Shuyan ay ganap na kabilang sa uri ng purong puwersa, na ganap na walang anumang mga trick. Kung ito ay ibang tao na nakikipaglaban sa kanya, ang kalaban ay maaaring gumamit ng isang umiiwas na estilo ng pakikipaglaban upang labanan siya. Si Wu Hao, gayunpaman, ay iba. Nang makita ang mabigat na espadang kulay dugo na ginamit niya, na katulad ng mabigat na pinuno ni Xiaoyan, nakakatakot din ang kanyang lakas. Ganito talaga ang kaso. Nang harapin ang matinding pag-atake ni Shuyan, hindi man lang siya umatras ng kalahating hakbang. Ang kulay dugo na Daochi ay walang tigil na lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Kaagad niyang iwinagayway ang kanyang mabibigat na kamao, na may dalang mahina at mababang pagsabog, habang paulit-ulit niyang naging sanhi ng pagkakabangga kay Shuyan. Itong tindig niya kung saan hindi siya umiiwas ay naging dahilan din para mas maging komportable si Shuyan sa kanilang pag-aaway. Kapag nakipag-away siya sa mga tao sa loob ng Inner Academy, bihira ang sinumang makipag-away sa kanya sa ganitong paraan. Kaagad, hindi niya napigilan ang kaaya-ayang pakiramdam sa kanyang puso habang nakaharap siya sa langit at tumawa ng malakas. Maaaring natatawa siya ngunit hindi hamina kahit kaunti ang mga umiikot na bagsak ng kanyang kamao dahil dito. Sa halip, ang mga pag-atake ay naging matalas. Ang huho na tunog ng hangin mula sa kanyang mga kamao ay yumanig sa mga tao hanggang sa sumakit ang kanilang eardrums. Sa loob ng kalahating metrong radius mula sa kanya, anumang umaanod na lantang mga dahon na tumama sa kanyang kamao ay madudurog sa isang tumpok ng pulbos. Sa bukas na bakanteng lugar, ang matinding pagsabog ng enerhiya ay paulit-ulit na naglalabas mula sa tatlong larangan ng digmaan. Ang anim na figure ng tao ay parang pandikit habang nakadikit sila sa isa't isa. Ang kanilang pinagbabatayan na lakas ay parang mga talam. Kapag sila ay ipinahayag paminsan-minsan, pinuputol nila ang mga punong nakapaligid sa kanila sa dalawa, sa gitna mismo. Sa labas ng tatlong labanang ito, ang pinakamasiglang lugar ay natural na kabilang sa lugar kung saan nakikipaglaban ang grupo ng mga bagong estudyante sa 12 matatandang estudyanteng iyon. Nabahira ng maraming kulay na dawkis ang larangan ng digmaan hanggang sa ito ay lumitaw na napakakulay at napakarilag. Sa magulong battle circle na ito, maaaring mas marami ang mga bagong mag-aaral ngunit sila ay dahado dahil wala silang magandang kooperasyon o pagtutulungan ng magkakasama. Sa kabilang banda, ang 12 matatandang mag-aaral sa Inner Academy ay hindi lamang may individual na lakas na higit pa sa mga bagong mag-aaral, kundi pati na rin ang antas ng pakikipagtulungan na malayo sa inaasahan ng mga bagong mag-aaral na maihambing. Kaya naman, pagkatapos magsimula ang labanang ito, paminsan-minsan ay may mga bagong mag-aaral na pinadala sa paglipad mula sa bilog na ito ng labanan. Gayunpaman, ang kawalan ng mga bagong mag-aaral ay nagsimulang unti-unting bumaling sa paglahok ni Zhon'er at Hu Jia. Ito ay dahil sa isang batong panulok, unti-unting naging maayos ang mga pag-atake ng mga bagong estudyante. Sa wakas, sina Zhon'er at Hu Jia ay nagdala ng mga bagong estudyante habang pinuputol nila ang metal drum defense ng 12 matatandang estudyante na parang dalawang matalim na kutsilyo, na pinaghiwalay ang 12 grupo ng kalalakihan na magkayakap at unti-unting nilamon sila. Dapat sabihin na ang epektong nakamit ni Zhon'er at Hu Jia ay napakahalaga. Matapos mapunit ang defensive circle ng kabilang partido, sa wakas ay nagsimulang magpanik ang matatandang estudyante. Sa loob lamang ng 7 hanggang 8 minuto, may 2 hanggang 3 mas matatandang estudyante na mabigat na na-knockout sa battle circle matapos tumanggap ang kanilang katawan ng mahigit 10 kamao at paa ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, nagsuka sila ng dugo at bumagsak. Ang buong larangan ng digmaan ay unti-unting naging mainit sa sandaling ito. Ang antas ng kalupitan ng labanan ay naging sanhi din ng mga tao na medyo natigilan. Maliban sa hindi nagdulot ng anumang pagkamatay, napakaraming tao, na dahil sa kanilang pamumula ng mga mata, ay binugbog ang kanilang mga kalaban hanggang sa malubha ang nasugatan. Kabilang sa kanila ang parehong mga bagong mag-aaral at matatandang mag-aaral. Sa buod, ang Fire Energy Hunting Competition sa taong ito ay malamang na mayayanig ang buong Inner Academy. Ito ay dahil ito ang unang pagkakataon sa nakalipas na 10 taon kung saan ang mga bagong mag-aaral na lumalahok sa kompetisyon sa pangangaso ay pinilit ang mga matatandang mag-aaral sa ganoong lawak.
Habang ang labanan sa larangan ng digmaan ay pumasok sa puting mainit na yugtong ito, isang pagbabago sa wakas ay nagsimulang maganap sa larangan ng digmaan ni Xiaoyan. Pagkatapos makipagpalitan ng suntok sa loob ng mahigit 10 minuto, masasabing ganap na nahawakan ni Xiaoyan ang mga pattern ng pag-atake ni Su Xiao. Kasunod nito, oras na para tumigil ang malabagyo na pag-atake ng huli. Mahigpit na hinawakan ng kamay ni Xiaoyan ang mabigat na ruler. Isang mahinang sigaw ang kanyang pinakawalan habang ang kanyang katawan ay nagsimulang mabilis na umikot na parang gyro. Ang napakalaking itim at madilim na anino ay nagdala ng nakakatakot na hangin na sumasakop sa rehiyon sa loob ng 2 metrong radius mula sa kanyang katawan. Klang! Ang biglaang pagbabago ni Xiaoyan mula sa depensa ay lampas din sa inaasahan ni Su Xiao. Mabilis niyang binawi ang kanyang katawan habang ang kanyang kamay ay idiniin ang isang punyal sa katawan ng pinuno sa napakahusay na paraan, gamit ang puwersa upang itulak ang kanyang katawan sa hangin. Nang makita si Su Xiao na tumalon pabalik, ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay tumaas sa isang malamig na ngiti. Ang mabigat na ruler sa kanyang kamay ay biglang ipinasok sa lupa at ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng ilang mga selyo. Ilang sandali pa, tumagilid ng kaunti ang kanyang ulo, habang ang kanyang bibig ay nakaporma ng convex na hugis at agad na bumuka sa isang biglaang paraan. Kaagad, ang dagandong ng tigre na naglalaman ng kakaibang sound wave ay lumabas mula sa bibig ni Xiaoyan. Kakalabas lang ng dagandong mula sa bibig ni Xiaoyan ng si Su Xiao, na nakaharap sa kanya sa kabilang banda, ay biglang nakaramdam ng isang sumasabog, parang kulog na dumadagandong sa kanyang isipan. Sa isang iglap, ang isip ni Su Xiao ay bumagsak sa isang nahihilo at nanghihina. Lion Tiger Gold Shattering Roar. Ito ang sonic na Dao technique na pinagsanayan ni Xiaoyan bago ang kanyang paglalakbay para pumasok sa Inner Academy. Ngayong naipakita niya ito sa unang pagkakataon, nakakuha siya ng epekto na naging dahilan ng kanyang pagkatuwa. Bagamat ang pagkahilo ni Su Xiao ay tumagal lamang ng isang iglap, ang sandaling ito ang magpapasya kung sino ang mananalo sa labanan sa pagitan ng malalakas.